Guys, welcome back sa Pasyal Tayo. At tara, let's continue our travel to the wonderful island of Camiguin. Okay guys, so today is our day 2 ng pamamasyal dito sa Camiguin. At ang una nating pinuntahan ay ang Tonggatok Cliff. So ano ba meron dito sa Tonggatok Cliff? Unlike doon sa cliff na matatagpuan natin sa City Hall or sa ibang lugar, ang Tonggatok Cliff wala siyang entrance fee at talagang nasa side lang siya ng daan. And it's a must pag pupunta kayo dito sa Camiguin dahil kahit ganitong maulan, kahit ganitong makulimlim ay maganda ang view. Next on our list is the walkway to the old volcano. So, ito naman ay merong small entrance fee at usually sikat ito during the Holy Week. Dahil along the way, paakyat kayo pataas, merong mga Station of the Cross. At ito ay paakyat papuntang Mount Hibok-Hibok. So, hindi tayo umakyat dito, although I have some few videos to show you. Kasi ngayon is madulas dahil nga maulan. The entire length of the trail is about 2.4 kilometers and the total hike and descent is about 1 hour. Okay, next on the list is the Sunken Cemetery. So, itong Sunken Cemetery ay matatagpuan din sa malapit lang mula dito sa walkway to the old volcano. Dati during the Spanish era, ang lugar na ito ay sementeryo ng mga taga-Bonbon na ngayon naman ay Katarman, Camiguin na. Noong May 1, 1871, ang Mount Vulcan ay sumabog dahilan kaya nalubog ang sementeryong ito. Ngayon na nasa lalim ng 20 feet. Ang konkretong krus na nakikita natin ngayon ay itinayo noong taong 1982 matapos masira ang dating krus na gawa sa kahoy. Kung gusto nyo namang makita ang libingan na nasa ilalim ng tubig, ay maaari kayong mag-dive o mag-snorkel. Pwede din kayong sumakay ng bangka para makatawid kayo papunta sa krus. And after the Sunken Cemetery ay merong kainan beside the photo spot in which doon tayo kumain ng ating lunch. And mind you even though nahandito ka sa tourist spot, hindi mataas ang presyo. Next that we visit is the old church. So, etong church na ito, isa din ito kagaya ng Sunken Cemetery na nalubog sa lahar. Pero alam nyo ba, etong pinasok natin is parte na lang to ng old church dahil alam nyo ba, etong lugar na ito ay ang kanyang bubong. At yung pinapasukan nating mga entranceway, yun yung dating bintana ng simbahan. So, tingnan ninyo. So, etong buo na ito, part to ng, so, inside, nakita din natin yung buong simbahan, nakita din natin yung bell tower, tapos yung ruins ng old monastery, and at the same time, yung centennial tree na napakataas. Alam nyo ba, gawa ang simbahang ito noong taong 1800s. Gamit lamang ang mga corals, volcanic rocks, at egg white. Di ito ginamitan ng simento Grabe, kahit luma na at kahit piraso na lamang. Napakaganda pa rin ito. Pero hindi ba niyo naiisip ano kaya ang itsura nito dati, di ba? Then we visited the Soda Water swimming pool. Alam nyo ba, nag-iisa lang ito sa buong bansa? Natural ang ganitong klaseng tubig. Napakalinis and alam nyo din ba, at the same time, pwede nyo ding ibote at inumin ito. So, nandito tayo ngayon sa Soda Water swimming pool. At dito yan sa Katarman. May lasa daw at
lasang soda water. Tikman natin. Oo nga, lasang ng soda water. Yung soda water na hinahalo sa alak, yung nakalata, yung ganun yung lasa niya. At sabi din kanina nung nagbayad tayo ng entrance, ito na din mismo ang ginagamit nila sa nakanilang pang-inom. At medyo malamig nga lang ang tubig, so hindi maganda mag-swimming pag ganito ang panahon. Anyway, try ninyo. Maganda din sa health ito kasi meron nga siyang halong sulfur. Yun nga, maganda siya sa balat and at the same time, very refreshing. Kaya lang ayaw ko kasi napakalamig ng tubig. Yung iba daw kinakaya, pero sobrang lamig. Pero guys, alam nyo ba, meron pang mas lalamig dito. Ito ay ang Santo Niño Cold Spring. From the name itself, cold spring. So, dito daw ang tubig is parang galing sa ref at talagang freezing. And next on the list is yung sobrang foggy na Little New Zealand of Camiguin. So, nandito tayo sa Little New Zealand. Dito pa rin yan sa Camiguin. Kung mapapansin niyo, sobrang foggy ngayon. Hindi po yan usok. Dahil maulan ngayon, nasa taas tayo ng bundok. Kaya, ganyan. Tinan nyo ang kapal ng pag. Yan. Tinan nyo sa likuran natin. Medyo nire-repair lang tong Little New Zealand. Pero, still ang ganda ng view kasi kitang-kita ninyo yung fog dito sa itaas ng bundok. Actually, parte pa rin ito ng Mount Hibok-Hibok. So, nasa itaas tayo ng bundok. So, mapapansin nyo, ayan walang ganong dumadaan dito. Fog lang. Ayan. So, meron din ditong baka. Moo. Ayan. Kasama tayong baka. Uy. Moo. Next is the Tuasan Falls. Para sa akin ay mas maganda siya kaysa doon sa Katibawasan Falls na pinuntahan natin kahapon. Bakit? Kasi ang ganda ng view niya. Medyo mabato nga lang siya. Pero according sa mga locals at doon sa tour guide na nakasama natin is during summer kung saan marami talaga yung tao, ginagamitan ito ng backhoe para tanggalin yung mga bato at ilipat sa other side para makalangoy-langoy naman kayo ng maayos. Pero paglalangoy kayo dito and at the same time doon sa ibang mga waters with natural formation, mas maganda kung meron kayong aqua shoes kasi medyo matatalim yung ibang bato dito. And last place that we visited is San Nicolas de Tolentino Parish na matatagpuan sa mismong poblasyon ng Mambahaw. Ginawa ang simbahang ito during the late 19th century. At alam nyo ba, very historical ito para sa mga tao dito sa Camiguin. Dahil ito ang nagsimula ng relihiyon dito. Alam nyo din ba ang simbahang ito ay nakasurvive during the World War II? Pati na rin sa pagsabog ng Mount Hibok-Hibok. Pero guys, I guess, nagpunta kayo sa Camiguin to do some island hopping. At
meron sila dito. Dahil meron ditong White Island Sandbar. Pero mind you, dapat maaga kayo dito ha. At least 5:30 a.m. kayo pupunta dito dahil usually pag lumakas ang alon at lumakas ang hangin, baka hindi na kayo makabalik. And at the same time, yung mga bangkero, kailangan na nilang makabalik. So, anong pa pwedeng gawin dito? Pwede kayong mag-picnic, pwede kayong mag-swimming, mag-snorkeling, at maganda ito ha during the summer. At alam nyo ba, ayon sa mga lokal, ay meron ding nagpapakasal dito sa islang ito. The other island that you can visit is the Mantigue Island. Ito naman, ang kaibahan naman nito, kung sa White Island ay puro sandbar lang siya, sa Mantigue Island ay merong mga puno na makikita kayo. So, kahit medyo maulan, hindi kayo mababasa gaano. Pero alam nyo, ang Camiguin is best visited during the summer season para mas ma-enjoy ninyo ang mga view at para mas makagawa kayo ng maraming activities. So, paano nga ba kayo lilibot around Camiguin? First is pwede kayong kumuha ng tours from your hotel na pagbubukan ninyo, or at the same time, pwede kayong mag-rent ng car or ng multicab or even sumakay ng motorela o mag-rent ng motorela. Pero kung iisipin yung magko-commute lamang kayo, paikot-ikot dito sa mga lugar na ito, and at the same time, sa inyong papunta at pauwi sa inyong mga hotel ay medyo mahihirapan kayo kasi hindi ganong karami ang public transportation system dito. Kung sa accommodation naman ang pag-uusapan, dahil nasa isla ang Camiguin, karamihan sa mga hotels at resorts ay nasa beach side din. Kaya if you're looking to swim or do some water activities, say no more. Kagaya nga dito, sobrang convenient. If ayaw mo naman ng beach, may swimming pool din just for you. Camiguin is an island at dito fresh na fresh ang mga seafoods. Kaya naman, when I went for a dinner, I chose yung Blue Marlin steak na talagang malinamnam. Kinabukasan, nag-ikot tayo on our own and we saw their provincial capital, the city hall, at ang kanilang stadium. Halos magkakalapit lang ito. At etong buong poblasyon ay almost walkable lang. Since this was our last day, I went straight to the airport, which is just beside the main road. The terminal was small, with only few chairs for the passengers. Since it was very rainy before my flight, the plane did a go-around as it cannot land due to low visibility. Good thing the weather turned well a few minutes after and the plane arrived in the airport. And again, that was our short but memorable Camiguin adventure. So ano guys, nag-enjoy ba kayo dito sa ating pamamasyal at pag-iikot sa Camiguin? Kayo, saan ang pinaka nagustuhan nyo na lugar dito? At eto ang challenge ko sa inyo. Willing ba kayo na subukan ang kanilang cold spring? Kasi ako hindi. Sobrang lamig, para ka talagang naligo sa tubig na galing sa refrigerator. Again guys, nag-enjoy ba kayo? Kung meron kayong mga komento, suggestion o gusto nyong puntahan din namin yung lugar ninyo, ay maaari lamang kayong mag-message sa mga contact numbers na nasa ibaba ng inyong screen. Again, this is your host, Raymar Gutierrez, and join me again next week. Dito lamang yan sa Pasyal Tayo.